Nagbago ang mundo. Ang mga bata saan man ay nanatili sa bahay, malayo sa kanilang mga paaralan, kaibigan at palaruan. Lahat ay dahil sa coronavirus. Bayani ni Sarah ang nanay niya dahil siya ang pinakamagaling na nanay at pinakamagaling na siyentipiko sa buong mundo. Ngunit kahit ang nanay ni Sarah ay walang mahanap na lunas para sa coronavirus. Ano ang itsura ng COVID-19? Tanong ni Sarah sa nanay niya. Sa sobrang liit ng COVID-19 o coronavirus, hindi natin iyon nakikita, sabi ng nanay niya. Ngunit kumakalat ito sa ubo at bahing ng mga taong may sakit. At kapag hinawakan nila ang mga tao o bagay na nasa paligid nila, ang mga taong may sakit ay nagkakalagnat at nagkakaubo at pwede ring mahirapang huminga. Ibig sabihin ba nun, hindi natin yun malalabanan dahil hindi natin yun nakikita? Tanong ni Sarah. Kaya natin iyong labanan, sabi ng nanay ni Sarah. Kaya kailangan kung masigurong ligtas ka, Sarah. Maraming uri ng tao ang tinamaan ng virus at makatutulong ang lahat sa paglaban natin dito. Espesyal ang mga bata at makatutulong din sila. Kailangan yung manatiling ligtas para sa ating lahat. Kailangan kita maging bayani ko. Humiga si Sarah noong gabing iyon at hindi niya naramdamang bayani siya. Naiinis siya. Gusto niyang pumasok sa paaralan pero sarado ang paaralan niya. Gusto niyang makita ang mga kaibigan niya pero hindi ito ligtas gawin. Gusto ni Sarah na tumigil na ang coronavirus sa pananakot sa mundo niya. May mga superpower ang mga bayani. Sabi niya sa sarili niya bago siya pumikit para matulog. Anong mayroon sa akin? Palumanay na boses na biglang bumulong sa kanyang pangalan sa kadiliman. Sinong nariyan? Pabulong na sagot ni Sarah. Ano ang kailangan mo para maging bayani, Sarah? Tanong sa kanya ng boses. Kailangan ko ng paraan para masabihan ang mga lahat ng bata sa buong mundo kung paano nila mapoprotektahan ang mga sarili nila para maprotektahan nila ang ibang tao. Sabi ni Sarah. Anong kailangan kong maging para matulungan ka? Tanong ng boses. Kailangan ko ng lilipad, yung may malaking boses at yung makakatulong may narinig siyang mabilis na gumalaw at namangha siya sa nakita niyang naaaninagan ng liwanag ng buwan. Anong tawag sa iyo? Pagulat na tanong ni Sarah. Ako si Aryo. Sagot nito sa kanya. Hindi pa ako nakakita ng Aryo dati. Sabi ni Sarah. Narito lang naman ako. Sabi ni Aryo. Galing ako sa puso mo. Kung tutulungan mo ako, masasabihan ko ang lahat ng bata sa buong mundo tungkol sa coronavirus. Sabi ni Sarah. Pa ako maging bayani? Pero teka lang, Aryo. Ligtas bang lumabas habang mayroon pang kumakalat na coronavirus? Kapag kasama mo lang ako, Sarah. Sabi ni Aryo. Walang makakasakit sa iyo kapag kasama tayo. Sumampa si Sarah sa likod ni Aryo at lumipad sila palabas sa bintana ng kanyang silid tulugan, papunta sa kalangitan sa gitna ng gabi. Pumailan lang sila patungo sa mga bituin at binati nila ang buwan. Sa pagsikat ng araw,
Lumapag sila sa isang magandang disyerto, malapit sa mga piramid, kung saan may maliliit na grupo ng mga batang naglalaro. Masayang binati at tinawayan ng mga bata si Sarah at ang kanyang Aryo. Magandang araw! Ako si Salim. Sigaw ng isang sa mga batang lalaki. Anong ginagawa niyo rito? Pasensya na, hindi kami pwedeng lumapit. Kailangan lumayo kami ng kahit 1 metro man lang. Iyon ang dahilan kung bakit kami narito. Sagot ni Sarah. Ako si Sarah. At ito si Aryo. Alam ba ninyong matutulungan ng mga bata na masigurong ligtas ang kanilang mga kapitbahay, kaibigan, magulang, at lolo't lola mula sa coronavirus? Kailangan nating lahat na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, sabi ni Salim habang nakangiti. Alam namin niya, Sarah. Sa loob na bahagi ng sikuri namin kami umuubo kung may sakit kami. At kinawayan namin ang mga tao sa halip na makipagkamay. Sinubukan namin manatili sa loob. Pero sobrang dami ng tao sa lungsod namin. Hindi lahat ay nanatili sa bahay. Pwede siguro ako makatulong doon, sabi ni Aryo. Hindi nila nakikita ang coronavirus, pero nakikita nila ako. Sakay na, pero umupo kayo sa magkabilang pakpak ko. Hindi ikli sa 1 metro ang pagitan ng mga yan. Lumipad si Aryo patungo sa kalangitan nang sakay sina Salim at Sarah sa 2 pakpak niya. Lumipad siya paikot sa lungsod at nagsimula siyang umungol at kumanta. Sumigaw si Salim sa mga bata sa lansangan. Sabihin ninyo ang mga pamilya nyo na mas ligtas tayo kapag nasa loob tayo ng Bahay! Mahalagaan natin ang isa't isa. Pinakamahusay na paraan kapag nanatili tayo sa bahay. Namangha ang mga tao sa nakita nila. Kumaway sila at sumang-ayong pumasok sa kanilang bahay. Umailan lang sa Aryo sa kalangitan, humiyaw sa tuwa si Salem. Sa itaas, sa mga ulap, may dumaan na eroplano at napatingin ang mga pasahero sa kanila sa gulat. Kailangang tumigil na muna sa pagbiyahe ang mga tao sa ngayon, sabi ni Salem. Isinasara na nila ang mga border sa iba't ibang panig ng mundo. At dapat tayong manatili kung nasaan tayo at kasama ng mga taong mahal natin. Sobrang daming bagay parang nagbago, sabi ni Sarah. Natatakot ako kung minsan kapag naiisip ko ito. Nakatatakot at nakagugulo ng isip kapag nagbabago ang mga bagay, Sarah. Sabi ni Aryo. Kapag natatakot ako, humihinga ako ng dahan-dahan at naglalabas ng apoy. Naglabas si Aryo ng malaking bolang apoy. Paano kayo nagre-relax kapag natakot kayo? Tanong sa kanila ni Aryo. Iniisip ko ang mga taong nagpaparamdam sa aking ligtas ako, sabi ni Sarah. Ako rin! Iniisip ko ang lahat ng taong nakapagpaparamdam sa akin na ligtas ako. Tulad ng lolo at lola ko, sabi ni Salim. gusto ko na silang makita. Hindi ko sila mayakap dahil pwede kong may pasa sa kanila ang coronavirus. Karaniwan namin silang nakikita tuwing Sabado at Linggo, pero hindi namin iyon magawa ngayon dahil kailangan naming siguraduhin ligtas sila. Pwede mo ba silang tawagan? Tanong ni Sarah sa kaibigan niya. Oo. Sabi ni Salim. Tinawagan nila ako araw-araw at ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng ginawa namin sa bahay. Gumagaan ang loob ko kapag ginawa ko yun at gumagaan din ang loob nila. Normal lang
na mangulila sa mga taong mahal natin na hindi natin makikita ngayon, sabi ni Aryo. Patunay ito kung gaano natin sila pinahahalagaan. Gagaan ba ang loob ninyo kapag nakikilala kayo ng iba pang bayani? Siyempre, hiyaw ni Sarah at Salim. Ayos, may talagang espesyal na superpower ang kaibigan kong si Sasha, sabi ni Aryo. Tara! At lumipad sila pababa sa lupa at lumapag sa maliit na baryo. May batang babae na nasa labas ng kanyang bahay na namimitas ng mga bulaklak. Tumawa siya nang makita niya si Aryo at ang mga batang nakaupo sa kanyang mga pakpak. Aryo! Hiyaw niya. Kailangan magkalayo na tayo ng kahit 1 metro man lang. Kaya ibabato ko na lang ang yakap ko. Anong ginagawa niyo rito? Ramdaman ko ang yakap mo sa sinabi mo, Sasha, sabi ni Aryo. Nakatutuwa na nagagamit natin ang mga salita para maiparating ang pagmamahal natin at ang gusto nating gawin. Gusto kong malaman ng mga kaibigan ko ang superpower mo. Ano ang superpower ko? Sabi ni Sasha. Dahil may nagkasakit sa iyong pamilya, nananatili ka sa bahay para masigurong hindi mo maipapasa ang coronavirus kahit kanino, sabi ni Aryo. Oo, si tatay. At nasa kwarto niya lang siya hanggang gumaling na talaga siya. Sabi ni Sasha. Pero, hindi naman yun mahirap. Naglalaro kami, nagluluto, nagpapalipas ng oras sa hardin, at kumakain ng magkakasabay. Inaabot namin ng mga kapatid kong lalaki ang mga daliri namin sa paa at sumayaw kami. Nagbabasa kami ng mga aklat at patuloy akong natuto dahil namimiss ko nang pumasok sa paaralan kung minsan. Kakaiba sa simula ang pananatili sa bahay, pero normal na ito ngayon para sa akin. Hindi yun ganun kadali. Palagi, Sasha, sabi ni Aryo. Gumagawa ka ng mga paraan para magsaya at magkasundo ang mga mahal mo sa buhay habang nasa bahay dahil doon bayani ka para sa akin. Nag-aaway ba kayo ng pamilya mo? Tanong ni Salim. Nag-aaway kami paminsan-minsan, sabi ni Sasha. Kailangan namin maging mas magpasensya at mas maunawain at mas mabilis na humingi ng tawad. Totoong superpower yun dahil napagaan mo ang loob natin at ang loob ng iba. Kailangan ko rin mapag-isa minsan. Mahilig akong sumayaw at kumanta ng mag-isa. Tinatawagan rin minsan ng mga kaibigan ko. Pero Aryo, paano naman ang mga taong malayo sa kanilang tahanan o walang bahay? Tanong ni Sarah. Magandang tanong yan, Sarah, sabi ni Aryo. Tara, alamin natin ang sagot dyan. Nagpaalam sila kay Sasha at muling lumipad. Naging mas mainit ang hangin noong lumapag sila sa isang islang napapaligiran ng karagatan. Mayroon silang nakitang kampong punong-puno ng mga tao. Nakita sila ng isang batang babae at kumaway siya mula sa malayo. Magandang araw, Aryo! Natutuwa akong makita kang muli, sigaw niya. Sinusubukan naming magpanatili ng distansya kahit 1 metro man lang. Kaya kakausapin kita mula sa pwesto ko rito. Pero gusto kong makilala ang mga kaibigan mo. Ako si Layla. Kumusta, Layla? Ako si Sarah. At ito naman, si Salim. Sigaw ni Sarah. Mukhang sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus. Ano pa ang ginagawa niyo? Naghuhugas kami ng mga kamay gamit ang sabon at tubig, sagot ni Layla. Sa loob na bahagi ng siko rin ba kayo umuubo? Tanong ni Salim. Pwede mo ba kami ipakita sa amin kung paano yung gawin?
sagot ni Layla. Ipinakita sa kanila ni Salim kung paano iyon gawin. Sinusubukan naming lahat na lakasan ang loob namin. Pero may inaalala ako, sabi ni Layla. Pwede ba kitang makausap tungkol doon? Nabalitaan ko na may nagkasakit at namatay at talagang nangamba ako dahil doon. Totoo bang pwedeng mamatay ang mga tao dahil sa coronavirus? Bumuntong hininga si Aryo at umupo siya sa malaking puwitan niya. Oo, mga munting bayani, nakakapanibago ito, sabi ni Aryo. Walang nararamdaman pero may mga taong nagkaroon ng malubhang sakit at maaring mamatay ang ilan. Kaya naman kailangan nating lahat na talagang maging maingat, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga taong may iba pang nakaramdaman. Dahil karaniwang mas malala ang nagiging sakit nila. Paminsan-minsan kapag nangamba tayo o pakiramdam natin ay hindi tayo ligtas, magkatutulong kapag nag-iisip tayo ng ligtas na lugar. Gusto niyo ba itong subukan? Sabay ko? Umuo silang lahat, kaya sinabihan ni Aryo ang mga bata na pumikit at mag-isip ng lugar kung saan mararamdaman nila na ligtas sila. Pagtuunan ng pansin ang isang alaala o sandali kung saan naramdaman mong ligtas ka, sabi ni Aryo. Pagkatapos tinanong niya sila kung ano ang nakikita nila, kung ano ang nararamdaman nila, at kung ano ang naaamoy nila sa kanilang ligtas na lugar. Tinanong niya kung may sinumang espesyal na gusto nilang anyayahang pumunta sa kanilang ligtas na lugar at kung ano ang maaari nilang pag-usapan. Pwede kayong pumunta sa ligtas na lugar ninyo kapag nalulungkot o natatakot kayo, sabi ni Aryo. Ang superpower at pwede ninyo itong ibahagi sa mga kaibigan at pamilya ninyo. At tandaan ninyo na mahalaga kayo para sa atin at para sa maraming tao. Magkatutulong din iyon, sabi ni Layla. Pwede nating pahalagaan ng isa't isa. Tama ka, Layla, sabi ni Aryo. pwede natin pahalagaan ng isa't isa. Nasaan man tayo, gusto mo bang sumama sa amin sa huling paglalakbay namin? Nagpa siyang sumama si Layla kay Aryo at sa mga bago niyang kaibigan. Natuwa si Sarah na sumama sa kanila. Si Layla dahil alam niyang kailangan natin suportaan ang isa't isa paminsan-minsan. Tahimik ang paglipad nila, walang nagsasalita, pero alam ni Layla na talagang pinahahalagahan siya ng mga bago niyang kaibigan. Unti-unti nilang nasilayan ang bundok na may niebe at tumapag si Aryo sa isang maliit na bayan. May ilang bata na naglalaro malapit sa isang sapa. Aryo! Hiyaw ng isa sa kanila habang kumakaway. Magandang araw, Kim! Sabi ni Aryo. Gusto kong ipakilala sa inyo ang ilang kaibigan kong nagkaroon ng coronavirus at gumaling. Ano ang naranasan mo? Ano ang nasaling? Umuubo ako at nakakaramdam ng matinding init paminsan-minsan. Palagi rin akong pagod at walang ganang maglaro ng ilang araw, sabi ni Kim. Pero natulog ako ng natulog at inalagaan ako ng pamilya ko. Kinakailangan pumunta sa ospital ng ilan sa mga magulang at lolo't lola namin. Sobrang bait na mga nurse at doktor sa kanila at tinulungan kami ng mga tao sa aming komunidad sa bahay namin. Pagkalipas ng ilang linggo, maganda na ulit ang pakiramdam namin. Kaibigan ako ni Kim, sabi ng isa pang bata. Hindi naputol ang pagkakaibigan namin ni Kim dahil lang dinapuan siya ng coronavirus. Kahit hindi ko na siya
pwedeng bisitahin noon. Hindi ako tumigil sa pag-aalala sa kanya at masaya kaming pwede na ulit kaming maglaro ng magkasama. Kung minsan, ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin bilang kaibigan ay protektahan ang isa't isa, sabi ni Aryo. Kahit na ibig sabihin noon ay kailangan nating matagal na magkalayo. Pwede nating gawin ang mga bagay na ito para sa isa't isa, sabi ni Lela. At balang araw, muli tayong makapaglalaro at makapapasok sa paaralan tulad ng dati, sabi ni Salem. Oras na para umuwi at oras na para magpaalam si Sarah sa mga bago niyang kaibigan. Nangako sila sa isa't isa na hindi nila kalilimutan ang paglalakbay nila ng magkakasama. Nalungkot si Sarah dahil maaaring matagal silang hindi magkita. Ngunit gumaan ang loob niya noong naaalala niya ang sinabi ng kaibigan ni Kim. Dahil lang hindi mo nakikita ang mga tao, hindi ibig sabihin ay hindi mo na sila mahal. Inihatid silang lahat ni Aryo sa kani-kanilang bahay at hinintay niyang makatulog si Sarah bago siya umalis. Pwede ba natin itong ulitin bukas? Tanong sa kanya ni Sarah. Hindi, Sarah. Oras na para magapiling mo ang iyong pamilya. Tandaan mo, ang kwento natin, masisiguro mo ligtas ang mga mahal mo sa buhay sa paghuhugas ng iyong mga kamay at mananatili sa bahay. Hindi ako malayo. Pwede mo akong makasama anumang oras kapag pumunta ka sa iyong ligtas na lugar. Ikaw ang aking bayani, bulong ni Sarah. Ikaw rin ang aking bayani, Sarah. Isa kang bayani para sa lahat ng nagmamahal sa iyo. Sabi niya. Nakatulog si Sarah at pagkagising niya, kinabukasan wala na si Ari. Kaya pumunta siya sa ligtas na lugar niya para makausap siya. At iginuhit niya ang lahat ng nakita at natutunan niya sa kanilang paglalakbay. Tumakbo siya at ipinakita niya sa kanyang nanay ang iginuhit niya para iparating ang balita. Makatutulong tayong lahat na masigurong ligtas ng mga tao, nanay, sabi niya. Napakarami kong nakilalang bayani sa paglalakbay ko. Tama ka, Sarah, sabi ng nanay niya. Maraming bayani ang nagsigurong ligtas sa mga tao mula sa coronavirus, tulad ng mga nakamanghang doktor at nurse. Ngunit ipinapaalala mo sa akin na pwede tayong lahat maging bayani araw-araw. At ikaw ang pinakamagiting kong bayani.